Maraming salamat pala sa mga nag-comment sa akin, sa aking post. Kayo pong nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy pa rin yung paggawa ng free tutorials. At marami na rin po ang nag-book na mga followers ko na may top fan page. So hanggang June 30 lang po yan na may top fan badge na pwedeng mag-book sa akin ng free consultation. Punta lang po sa link ng aking booking app para makapag-book ng appointment. Free consultation tayo ngayon. Kung mayroon kayong tanong, minsan may nag-comment sa aking video na discuss ko din daw yung impact ng ease of paying taxes sa mga freelancers. Kasi yung mga freelancers, sila yung masyadong affected nito dahil dun sa provision ng ating ease of paying taxes na iisa na lang yung gagamiting resibo, invoice. So, ang primary receipt natin, proof ng transactions, para maging valid sa BIR, ay invoice. Yung official receipt ay magiging secondary receipt na lang siya. Pero, binigyan tayo ng batas ng pagkakataon na ma-consume fully ang mga resibo, lalo na yung mga freelancers na makonsume pa hanggat maubos. So, meron tayong RR 11-2024. Doon sa RR 11-2024, in-extend ang deadline ng submission ng inventory list of unused official receipts until July 31, 2024 sa inyong mga RDO i-submit. Meron na rin akong sample dyan. Pwede kayong mag-message sa akin para bigyan ko kayo ng format ng inventory of unused official receipt. Pwede na rin doon mag-submit online sa TRRA ng BIR. Sa taxpayer-related transactions, TRRA. Pwede na mag-update doon. May sample na rin doon ng ng unused official receipts inventory. Tapos, yung mga nagre-reklamo na paano daw, ang dami-dami pa nilang resibo, paano daw yung mga kaka-register lang. So, ngayon, matutuwa na tayo kasi pwede nang ubusin lahat ng official receipt basta nakapag-submit ng inventory of unused official receipt at magpagawa lang ng stamp. I-strike through ang word na official receipt, then mag-stamp ng invoice sa ibabaw nito. So, valid na siya as invoice. Kapag nagre-resibo, kailangan po mag-comply din doon sa information na dapat naka-indicate. Hindi naman siya mandatory na stamp kasi nakalagay is provided the converted invoice or billing invoice should be issued bears the stamp invoice meaning and then there is no missing information as enumerated under section para ito sa mga sa mga converted official receipt at saka converted billing invoice. Provided that the converted official receipt or billing statement or statement of account, statement of charges shall contain the required information provided under RR 6B of RR 7-2024, including the quantity, unit cost, and description or nature of service pursuant to Section 2307 of Tax Code. Such information and other required information may also be stamped if not originally indicated in the old official receipt.
to comply with these requirements. So, i-indicate na lang yung quantity, unit cost, and description of your service. Kaya pwede pa rin gamitin. So, hindi na malulungkot yung mga freelancers kasi mas marami daw gumagamit ang official receipt ng mga freelancers. Yung mga Grab operators din, ang alam ko, official receipt din yung ginagamit nila. Yung mga sa services, yung mga Lazada riders, yon official receipt din gamit nila. Yung mga professionals, official receipt din yung gamit nila. Kahit sa attorney, official receipt yung gamit niya. Kaya madami pa daw siya kasi 50 booklets yung pinagawa niya. Yon, sabi ko, mag-submit lang ng inventory list of unused official receipts. Ayun, ginawa na ng kanyang accountant.